Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga Pilipinas, maayong buntag para sa mga Cebuano at para naman sa mga taga Davao madayaw nga buntag sa kaninyong tanan. Kahit iba't iba po ang paraan natin sa pagbabatian sa kahalagahan ng lagay ng panahon, tayong lahat ay nagkakaintindihan. Kaya naman gawin ng bahagi ng inyong pang-araw-araw na gawain ang pagtutok sa Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo unang maghahatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, kasama nyo ngayong Martes, May 28, 2013. Ako ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Time check po muna tayo ngayon. Ang oras po ay 5 o'clock a.m. So ayan po, isynchronize po natin ang lahat ng ating mga time devices. Samantala, alam nyo ba na ngayong araw ay marka ng 115th anniversary ng kauna-unahang Philippine flag? Originally, ito po ay ginamit bilang revolutionary standard noong Battle of Alapan, Cavite. Ito rin po ang simula ng Flag Days, mandated by Republic Act 8491 o kilala rin bilang Flag and Heraldic Code of the Philippines na nagtatalaga ng May 28 hanggang June 12 every year bilang panahon po kung saan hinihikayat ang mga Pilipino na i-display ang mga Philippine flag sa mga bahay, government buildings at iba pa po mga private establishments. O ayan po mga kababayan, dapat nasaan man tayo at anumang araw po ipakita po natin ang ating respeto at pagmamahal natin sa ating pambansang watawat. Ngayon naman po, para ihatid na po sa atin ang nilalaman ng 5 a.m. weather forecast ng Pag-asa. Makakasama natin si weather forecaster Gladys Saludes. Good morning, Miss Saludes. Yes, good morning sa iyo, Amor, at ganun din sa ating mga televiewers. Miss Saludes, kahapon po ayan, naging maulan po ang panahon sa ilang bahagi ng ating bansa at kabilang na nga po dyan ang Metro Manila at mga karating nitong lugar. So ano po ba yung dahilan nito at mauulit po ba ito ngayong araw? Ngayong araw nga, ang tanging nakaka-apekto na lang sa ating bansa ay itong tinatawag nating Intertropical Convergence Zones or ITCC. At dahil nga rito, inaasa natin na ang Mindanao ay magkakaroon ng maulap na papawirin na may mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan. Samantalang sa natitirang bahagi naman ng ating bansa, kasama rito ang Metro Manila, ay inaasahan natin na mga magandang panahon maliban na lamang sa mga isolated rain showers or thunderstorm, lalo na po dito sa western section ng ating bansa. Miss Saludes, ito po, no, totoo po ba na naranasan po ang pagkakaroon ng pag-ulan ng mga yelo kahapon dito po particularly sa Mendez, Cavite? Yes, so yan, Amor. At meron nga tayong mga kababayan na nag-tweet ng mga pictures para nga din sa mga hailstorm or hail na kanilang naranasan. Okay, so kung totoo po itong mga pag-ulan ng mga yelo na naranasan natin, normal lang po ba na nagkakaroon talaga tayo ng mga pag-ulan ng yelo dito sa atin sa bansa? Normal lang po ba yung occurrence nito at bakit po minsan napapadalas na talaga yung pagkakaroon nito? Nagkakaroon tayo ng mga hailstorm or pag-ulan nga ng yelo kung severe thunderstorm or series of thunderstorm ang ating nararanasan. Okay po, ayan. So, pag meron na pala tayong severe thunderstorms, so ibig sabihin po yung mga lugar po na nakaranas po nitong mga pag-ulan ng yelo, matindi nga pag-ulan at pagkidlat, pagkulo po ang inyong naranasan. Kaya po meron tayo nitong mga maliliit na yelo na ito at ito naman po ay normal lamang po, no? Paglilinaw lang natin yan. At usapang thunderstorm pa rin po, no? Kaugnay nga ng thunderstorm ay itong mga pagkulog. At base na rin po sa aking personal experience na rin po, no, na nararanasan natin, bakit po ba minsan kapag po kumukulog, nararamdaman natin na parang merong pagyanig po o yung masyadong malakas po yung vibration dito sa atin sa ground. Ito po ba ay sa sobrang lakas nitong mga pagkulog? Gaano po ba kalakas yung sound o yung measurement in decibels itong mga pagkulog? So, paano nga ba nagkakaroon ng mga pagkulog? So, kailangan natin ng mga thunderstorm clouds. At dito nga sa mga thunderstorm clouds, meron tayong updraft tsaka downdraft na nagaganap sa loob nitong kaulapan. At ito ngang mga negative at positive charges na nasa loob ng ulap ay nagkakaroon ng collision or nagbo-bombard or collide sila to each other at dun nga nagkakaroon tayo ng electric charge. At itong ang electric current na to ay nagproproduce ng lightning o pagkidlat.
At dahil nga sa mga pagkidlat na ito o lightning, nagkakaroon tayo ng thunder or pagkulog. So ito ngang pagkulog ay nararanasan natin, ay mararamdaman sa lakas na approximately 110 to 130 decibels. So kapag yung thunderstorm natin ay severe at medyo malapit ito sa kalupaan, medyo mas malakas yung na-produce nitong sounds at umaabot nga ito sa 130 decibels. So kapag 130 decibels, inaasahan natin na makakaramdam tayo ng sound vibration kapag ganong kalakas yung sound na ating naririnig. Okay, so mga kababayan, tandaan po natin yan ha. Umaabot po ng 130 decibels ang measurement nitong pagkulog na nating nararamdaman. At kapag umabot na po ito sa ganitong punto, eto na po nararamdaman na po natin yung kunting pagyanig o yung sound vibration dito sa atin sa ground. At eto naman po, Miss Saludes, wala pa po tayo sa opisyal na tag-ulan panahon. Pero ganito na po kadalas yung mga thunderstorm na nararanasan natin sa ating bansa. So ibig sabihin po ba nito kapag naging opisyal na o naideklara na ng Pag-asa itong rainy season natin, talagang mas grabe pa po yung mga thunderstorm na mararanasan natin? Ano po ba yung pagkakaiba ng mga thunderstorm kapag mga ganitong tag-init pa at kapag dumating na po itong tag-ulang panahon? Yes, Amor, kapag tag-init nga, ang nararanasang mga thunderstorm clouds ay tuwing hapon o gabi ito nararamdaman. Samantala kapag nagsimula ng ating tag-ulan, madaling araw, ayon sa aming mga karanasan, madaling araw pa lang ay nararamdaman na itong mga pag-ulan at humihinto nga bandang tanghali at babalik uli ng hapon. Pero kapag meron tayong weather system or weather disturbance tuwing tag-ulan, ay asahan natin na mas malakas pang mga pag-ulan ng ating mararanasan. Okay, so ayan po mga kababayan, paghandaan na po natin itong mga pagbabagong ito na inaasahan natin kapag tayo pumasok na nga sa rainy season. Ayan, maraming salamat po Miss Gladys Saludes sa inyo binahagi impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Yes, maraming salamat sa iyo, Amor. At parang sa ating mga kababayan, pinapayuhan natin na tuwing may mga thunderstorm clouds ay pinapayuhan natin na pumasok na lang tayo sa ating mga kabayan at wag nang pumunta sa open field para hindi po tayo tamaan ng mga lightning. Okay, tatandaan po namin yan. Natunghayan nga natin si Miss Gladys Saludes na weather forecaster ng Pag-asa. Ngayon naman, dumako na po tayo sa sunrise at sa sunset. Ang sunrise po natin ay 5:26 a.m. at lulubog naman po ang araw mamayang 6:20 p.m. Ang moonrise po natin 8:36 p.m. moonset, 8:23 a.m. illumination 95%. Ang ating high tide along Manila Bay, ito po ay courtesy of Namria. Yan po ay 11:40 a.m., 1.35 meters. At ang low tide naman po ay 8:10 p.m. Yan naman po ay negative 0.21 meters. At magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.